oras, Cebu Kapulan. We have 22 minutes before the hour of 1 o'clock. Good morning, Chico. Sponsor. Ang oras na yan ay inahatid sa inyo ng Kaskas Papaya. Kaskas lang ng kaskas, paputi ka rin. Magandang umaga sa lahat ng mga gustong pumuti. Ha? Bakit nga ba? Pinoy eh. Pinoy eh. Yun na yun, wala na ibang paliwanag. Hindi, dahil di ba, yan eh, inferiority complex yan talaga, pinagkagalingan yan. Dahil colonial mentality yan. Correct, yan. Kayo manggina, ang superior ay puti. Ganda-ganda na kulay natin eh. Ganon, totoo diba? Yan. Oo, diba? Yung mga puti, gusto nila yung kulay natin. Kaya sila, puro patan, diba? Mga tan. So, tayo effort, eto na yan. Diba? Tayo naman, umi-effort na lang. Di ba, mahang ko sa inyo. Yung gluta, di ba, pa-antioxidant yan. Puputi ka lang if you overdose yourself with it. Hindi, somehow, di ba, nag-glow yung skin mo, parang pero hindi mo puti. Pero, di ba, ano yan eh, yung sa atay, di ba? Kaya, pansinin nyo, pag yung mga tao may sakit sa atay, nagbabago din ang kulay. So, talaga? Kapag healthy yung atay mo, okay din yung kulay mo, di ba? Maayos din. So, yun talaga. Kaya, namimiss ko na nga yung gluta. Anyway. May na okay, tayo? Bye. May na ba tayo? Ay. Oo. Uy, mga pangga, maligayang pakikinig po sa lahat na nakaantabay sa Mandako ng Kapulan. Hello! Maligayang pakikinig po. Sa Mandako ng Archipelago. Galing mo. Saan kayo nandun ngayon, maligayang pakikinig po sa inyo. Saan ka man naroroon ngayon. Gary V yan, diba? Saudi, Japan, o Hong Kong. Diba? So ito, matagal na tong kanta. So ibig sabihin, ito yung mga bansa na kung saan mga unang pinuntahan ng mga Pinoy, di ba? Babalik ka rin. Meron pa iba eh. Ano bang layo ang narating? Singapore, Australia, Europe o America. Di ba? Masyadong vague yung Europe. Ang dami na sa Europe eh. Babalik at babalik ka rin. Uy, kaya chika, pasalamatan mo si Len Assessor. Si? Len Assessor. Len Assessor. Siya nagbigay nung Oy, maraming salamat. Gadget. Oo nga, maraming thank you ha. Napaka-thoughtful niyan. How thoughtful. How 2 inches. Sinukat. Inches. Ay, nako. Basta good morning. Oy, i-follow niyo po. Gagaling po ako pag binati niyo ako, sabi ni Mariel Ramirez. Wow. Ay, gumaling ka na. Diba? Sige na kasi. Mami Anity San Ginto, maligayang pakikinig po. Kamusta? Pasok ko, Chara Tinidor. Ano? Ano yun? Ano yung kutsara tinidor? Kalimutan ko yung kumusta sa baso ba? Kumusta sa kalabasa? Kumusta sa kalabasa? Walang anuman suman. Dapat may mga rhyming. Yung mga sure man yung dapat mga sos garbanzos. Yan. Ay, kawalag tayo. Masap mo. Hello po. Hi po. Hello, Jessie. Ikaw ba yan? Yes po. Ayan, si Jessie ay 48 years old. Ha? Naka-call na ako dati 5 months ago. 5 months ago? Yes. Can you speak louder, ma'am? Ayan po. Sige po. Can you give us a sa akin na lang, para backgrounder, para refresher kumbaga. Nakatawag na po kayo 5 months ago. Yes. Ako yung tumawag about my ex na bale, nagkahiwalay kami. Pinaalis ko siya dito sa house. Yung may apartment for rent. Yes. Tapos pinagtatapon mo yung gamit sa labas ng bahay. Oo, naalala ko na. Yes, ako yun. Inaway ka namin nun. Sorry po Merry Christmas po. Hindi, okay lang. Nagiging kaibigan lang po. Na naman yun. Pwede po bang may radyo pong bukas? Wala. Dikit niyo po ilabi niyo sa phone. Okay. Ikaw yung matapang pero nung kausap ka namin, nakikinig ka naman sa amin. O kaya natutuwa ako sa'yo kasi last time, you have this very strong personality and yet, nakinig ka sa amin last time. Yes, kasi I was so desperate na. Kasi nga, parang gusto ko makipagbalikan, diba? Parang, you made me realize na
may mali akong nagawa. How are you tonight? Okay naman. Ayan. Okay naman. Pero kasi hihila ako ng advice. Actually, yung advice niyo before, sinunod ko siya na sabi niyo tawagan ko. Tinawagan ko siya pero not directly, parang may pinatawagan ko sa kakilala ko. Para at least, kasi parang takot akong makipag-usap sa kanya ng diretso kasi baka mag-away kami ulit. So parang kinailangan ko ng arbiter. Parang gano'n. Pero kasi nung tinawagan ko siya, hoping na iba na yung attitude niya. Pero parang na-turn off ako kasi parang ganun pa rin siya eh. Actually, nag-curse pa rin siya eh. Parang na-turn off ako. Parang sabi ko, parang walang nagbago. Pinatawagan mo sa iba eh. Pero, kinausap ko rin siya. I don't think that counts na pag pinatawagan mo sa iba. Okay. Kasi effort ka na rin lang. Bakit papadaanin pa sa ibang tao? Hindi na lang sa'yo. Tapos bagay. Kamusta po kayong gabi? Okay naman. Okay naman. Are you back being together? No. Hiwalay na as in talagang done deal, ganun? I think so. Okay. Kasi, parang, kasi nga, yun nga tinawagan ko, parang hindi ko na feel na hindi niya na feel na nag-effort ako, parang gano'n. Ano bang effort po? Tawag lang? Kasi the last time I remember, pinagagis mo yung damit niya sa labas ng bahay. Tawag lang bang katumbas na? Kasi nakakaya naman kung pupunta ako sa bahay. Ano nakakaya? Hindi ba siya nakakaya nung pinagtatapon ng gamit sa labas ng bahay? Oo, pero kasi siyempre babae ako eh. Parang nakakaya naman. Yun din yun. Lalaki siya. Pinahiya mo siya. So what makes you different now? What makes you the better person? Siguro may fear din ako na baka pag pinunta ko well, kasi, di ba, your fear is, di ba, is for the unknown. It's what you don't know. But your fear is for the unknown. It's what you don't know that you did not try to do. Well, anyways, ano pa bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Tatanong ko lang kung is it okay na by this time tumanggap na ako ng mga manliligaw. Kayo pa ba? Hindi na? Nung ex-husband ko, hindi na. Pala, di pwede na po. Bakit naman hindi? Okay na naman na yun. Kasi may fear din ako dahil nung diba nagkahiwalay kami pero still nakikipag-away siya sa akin through messenger na sinasabi niya sa akin na actually yung exact words niya were wag ko lang malaman-laman na meron ka ng bago, parang ganun. Kundi parang gugulin niya ako, ganun. So parang tumatak sa isip ko yun, sabi ko parang may fear ako na baka gawin niya nga kasi di ba few blocks away lang siya sa akin. We live in the same subdivision kasi. So parang alam ko marami siyang mata. Kumaga may fear ako na baka well, siguro as a sign of respect po sa yung sa ex mo, di magsabi ka sa kanya. If we are moving on, di ba, with our own lives, di ba, you move on with your own, I move on with mine, di ba, I'm starting to date somebody else. Ganito, Jessie, I have a problem with your story. Ang problema kasi dito, ginalit mo yung mister mo, yung ex mo, and you do not want to be liable dun sa galit niya. Yun you take it against him na nagalit siya. Yun eh. I have no problem with you na, alam mo yun, kay Chico, magkapaligaw ko ulit, wala kang problema doon. But it's as if you have not learned anything from yung traumatic na sa ex mo. Kasi mag-jowa ka ng panibago and you have the same attitude, believe it or not, maniwala ka, it's bound to fail.
Pero at least Papa Jackson, yung idea no, na kung mag-entertain nga to si Ate Jessie ng ng mga manliligaw, siguro as a courtesy na nga lang talaga din. Mag-entertain na yan. Yun nga yung susunod kong tanong may feeling ko meron na may nagpaparamdam natin May kausap na Actually, ex ko siya. Bale, yung ex ko before my husband. So, kasi hindi kayo legally separated, di ba? We were not married naman. Legally Okay, lang. okay lang yun. Ayun. well, I guess yun nga, no? Kung yun lang po talaga yung dyan, yung concern, wala naman po talagang problema. Pero, ako I get kung ano yung pinupunto ni Papa Jackson now is yung, sana po, dito dun sa, kasi nare-recall ko na rin kung ano yung nangyari, kung ano yung pinag-usapan natin 5 months ago, yung bago pa lang, kakakasampa ko lang dito niyan sa Energy FM. We just hope, kasi feeling ngayon as we speak, you are still the same Jessie na strong personality and all, hindi ba kaya mong sumagot sa mga halos sa lahat, di ba, may paliwanag ka, pero sana na lang yung learnings po, hindi ba, sana nandun, yun yung pinupunto lang din ni Papa Jackson, kasi kung hindi papaulit-ulit lang din yan. Wala namang perfect na relasyon, mag-aaway kayo at baka ang fear lang namin baka mamaya gawin niyo ulit kung ano yung mga hindi niyo dapat na ginawa dito sa ex mo, no? Ex-husband mo. Kasi sa experience ko nga, sa kanya lang ako naging ganun kagalit pag nagagalit ako. I mean, well, di natin masabi. Iba siya. Iba. I mean, yung mga past ko, never kaming to the point na nagka-curse na kami to each other. Hindi. Wala akong naging ex before him na nagmumura like him. Okay. So, parang in a way, parang na-adapt ko yung ugali niya pag nag-away kami. Parang gano'n. Na-absorb mo? Wait. Meron ka masama ugali and you have the guts na ituro sa ibang tao kung bakit masama ugali mo? Alam mo, for once, Jessie, ba't di makakuhin yung kasama na ugali mo? Masama na ugali mo, tuturo pa ibang tao. So, na-adapt ko po sa kanya. Ano ka ba? Hindi, I mean... No, I don't like that. That's your attitude, ate. It's either, di ba, you own up to it and learn from it, di ba? Yun na lang, Diyos ko naman, ate. Para doon na lang sa part na yun, kailangan magturo ka pa ng ibang tao. Masama ugali, ibang tao pa rin may kasalanan? Ano yan? Payakap nga ako, Jessie? Payakap? Jessie? Hindi, actually ang problema ko talaga ngayon, hindi naman yung actually, hindi yung manligaw. Kasi, gusto mo habulin ka niya. Hindi yun. Madali namang magkaroon ng bago ulit. Like, yun nga, yung marami naman nanligaw. Kaya lang, siya pa rin yung mahal ko eh. Hindi ko makuhang palitan siya. Parang ganon. Yung thought na being with someone else, parang hindi ko pa ma-visualize. Parang ganon. Actually, ganon talaga. Ganon nga yun na feeling ko. Ay. You know what's wrong here? Alam mo kung ano mali dito, Jessie? Alam mo kung ano? Ano? There's a guy in this world that you love so much. And you are the reason why he's not with you. And yet, you cannot bring yourself to ask for forgiveness from him. You're just too full of yourself. You're just too proud. You're just too stubborn. Diba? To admit to him and to yourself that the world will never be, diba, a better place or not even a happy place without him by your side.
It doesn't matter kung balikan ka niya o hindi. Imagine mo yung kausap ka namin last time. And as far as I can remember, sabi mo sa amin na nakaraan, di ba, yes, I will call him. Pero anong ginawa mo? Ibang tao pinatawag mo sa kanya. Ang klaseng effort yan. You ask someone? Di ba? Ikaw yung nagkamali. You're the one who humiliated this guy. And yet, you ask somebody to call? Ano yan? Ano yun? Di ba? Magpakatotoo na tayo dito, Jessie, ano? Hindi ka naman tumawag dito kasi gusto mo magsabi sa amin na may nanliligaw sa'yo. Ang totoo niya natin, gusto mo, di ba, you wanted your ex-husband to snatch you from whoever's nanliligaw sa'yo. You want him to, tama ka mali? Gusto mong pigilan niya. Tama? Hindi niya naman alam eh. No, whatever. Ba't gusto mo? Pero gusto mo, di ba? Kasi kung gusto magpaligaw, tatawag ka ba dito? Di ba? Kung na-inlove ka siya, look, ganito, kung talagang may naliligaw sa'yo at gusto mo yan, napakasimple naman. Matigas dapat ulo mo. Hindi nga, hindi ko naman mahal yung naliligaw sa akin. Kung nagkapaligaw ka. Hindi mo naman, not necessarily mahal mo. Pero ina-entertain mo, di ba? Oo, pero alam naman niya wala siyang pag-asa sa akin. Ba't nagkapaligaw ka? Hindi ko naman hawak yung emotion niya. Look, ganito, if you reciprocate, di ba, you are sending the message, di ba, sa nanliligaw sa'yo, it's okay. I'm attainable. Alam mo naman yan eh. Alam niya nga na hiwalay na kami ng ex-husband. Do you love your ex-husband or not? You still love? do. Ha? Ha? Alam ba niya? Ay, hindi. Pero nung time na in-message niya, kasi ngayon hindi niya na ako ma-message dahil binalak ko na siya. That's the point. Pero yung diba? time na... Why do that? Mahal mo siya, yan, bilak mo. Kasi nga, puro galit lang yung tinetext niya sa akin eh. Because you cannot bring yourself to apologize and own up to your own mistakes. Kakagawa mo lang ngayon eh. Actually po, siya lang po nakagalit sa akin. Nagmumura po ako dahil, anak ng tokwa naman natin. Nagkaroon ka naman sa mga galit, tutulong mo ibang tao? As simple as admitting to yourself na meron kang side na gano'n, di mo kayang gawin? Diyos kong buhay ito. $48 ka na, ba't ganyan ka? Parang 16. Yun nga eh. Tinan mo, alam mo. I mean, 48 na ako eh. Ang feeling ko, I don't want to be with someone else but him. Oh, alam ba niya, yan ang gusto mo? Look, ganito Jessie, it does not matter kung balikan ka niya o hindi. That's not the point. Diba? But, you owe it to yourself to tell him how you feel. Go ahead and tell him. I love you and I'm sorry for what I've done. Kung galit ka sa akin, kasi ate kung galit siya sa'yo, kasi may kinagalit siya. He did not wake up one morning na galit siya sa'yo. May ginawa ka sa kanya. You stepped on his pride. The biggest thing in this universe, sinabi ko last time sa'yo to, is not the universe. It's men's pride. And you cracked his pride. Kaso nga, takot akong gawin din. Baka kasi by this time, iba na siya. Di parang... Ano yan? Hinala o totoo? Do you want me? Do you want us to entertain hypothetical questions? So baka? Kasi matagal na kami naghiwalay. So ano, may meron nga siya. Ate, wag kang gumawa ng kwento kung wala. Tao ko ng buhay to. Baka meron siyang ibang galing sa utak mo lang yan eh. Paano kung wala? I told you, it does not matter kung babalikan ka niya o hindi. You want peace of mind? Tell him you're sorry. You're too proud of yourself. Ang pride mo sobrang laki. Ikaw na nga ito nagkamali.
nagkamali, alam mo yan eh. Why can you not own up to your own stupid mistakes? Imagine mo yung husband mo na mahal mo, diba, nagawa mong ganyanin, ipahiya, apakan yung pride, ipagtabuyan, ihagis yung damit sa kalsada, palayasin. O pag nagjawa ka ng iba na hindi mo gaano mahal, ano pa yung gagawin mo? Diba, baka subo mo ng buhay yan. Alam mo, Ate Jessie, ako napapaisip na lang ako, no? Ano kaya yung mas mahirap? Yung babaan yung pride? Yung ibaba yung pride? O yung layuan ka ng taong mahal mo nang dahil sa kagagawan mo rin, no? Nang dahil sa wala kang ginawa? Or nang dahil sa tinulak mo siya papalayo? Kasi ito na eh. And I really want to ask you, gaano po ba talaga kahirap para sa inyo na ano? Kasi ang issue na lang po talaga dito, malinaw, ay you have this pride. At yun na lang yung issue natin dito, kasi aside from that, wala na naman eh. Pero hirap na hirap kayong gawin. Nagpatawag kayo sa iba, di ba? Ayaw mong ikaw yung mismo gumawa, nahihiya ka ba? Or, di ba, for someone that you really love, dapat nga hindi mo na maiisip yan na mahiya ka, or di ba? Bali wala na sa'yo. Kasi for all you care, ay mahalin ka ulit niya. At yun lang yung magpapasaya sa'yo. Nalulungkot ako, Ate Jessie, talaga. Kasi we've talked about this 5 months ago. Halos kalahating taon. And yet, ito ulit tayo. At ang nare-realize ko ngayon, nakakalungkot lang na hindi isang Jessie na, masaya na sana ngayon kung ibinabano mo lang yung pride mo, hindi ba? Pero malungkot ka pa rin kasi what you want is your husband, no? To be back sa buhay mo. Kaso, iba yung ginagawa mo. Or ayaw mo kasing gawin yung dapat mong gawin. So, di ba? Sabi ko nga ang pride ay parang panty, di ba? Kung hindi mo yan ibababa, walang mangyayari, ate. May nag-comment dito. Ano daw? Maglugaw ka na lang, may itlog din naman yon. Grabe! Sobra kayo. Ayun, Ate Jessie. Alam mo, yan ang totoo niya, no? In fairness to you, I really admire yung pagiging mo. Ang tapang mo masyado. Di ba, matapang ka, ang strong ng personality mo, pero hindi kasi sa lahat ng bagay pwede natin yan i-apply. True enough, eto ka ngayon. Masyado mong in-apply yung katapangan mo, masyado mong in-apply yung pagiging mataas mo, no? Di ang lungkot mo ngayon. Di ba? Kasi akala ko okay na ako. Okay na ako dun. Alam mo, na-realize ko rin, Ate Jessie, no, for somebody, no, nakagaya mo, hindi mo, ikaw dapat yung ikaw dapat yung walang partner sa buhay kasi sobra mong tapang, kaya mo na yung sarili mo. Pangit na. Di ba? Kapag ikaw, babae ka, no, at alam mo sa buhay mo, kailangan mo ng partner who will protect you, pero hindi mo kailangan kasi sobra mo ng tapang. Di, mag-isa ka lang. Kaya ko namang mabuhay mag-isa. Pero umiiyak ka ngayon. Support myself. Pero... Wait. Anyabang mo, no? Hindi yan ang pinag-usapan. It's not about your financial stability and your... Hindi nga. I mean, parang hindi lahat ng... Sa lahat ng pagkakataon, kaya kong mag-isa. Hindi talaga. Hindi talaga.
So, hindi ko alam, pag konting baba ng pride, ano ba? Ano bang mawawala? I mean, actually wala naman. You have nothing to lose. But Wala kasi akong mapagsabihan. Hindi ko nga masabi sa family ko kasi parang ayaw nilang makapagpalikan ako doon eh. Parang hindi, siguro na lang makipagbalikan ka. Baka kasi iba na yung image na project mo. Diba? Kasi ikaw yung nagkikwento eh. Ikaw yung nagkikwento sa pamilya mo na kung ano ba tong klaseng lalaki na to. Pero, diba? Kaya tuloy ayaw nila. Pero diba kung bang sobrang sama na tong lalaki na to eh, magagaganito ka kaya? Nag-iiyak ka kaya ngayon? Malamang hindi. hindi. Kilala naman nila yun. Dahil We don't care about other people right now. We don't care about other people. Kaya hindi alam Diba? ng family ko. Nasihirapan Ate, wait lang. Okay, ganito, ano? They hate the guy or they do not like the guy right now kasi nakikita nila that you are miserable because of him. Correct. Pero pag nakita nila that you will be a lot better because of him, they will like the guy. Alam ba nila na pinagtabo yan, di ba? Naginanya mo yung lalaki yan? Alam ba nila na ikaw yung... Alam nilang may fault din ako. O di ibig sabihin natin, they're just being family members to you. Ganun lang yun. Alam rin din ako gano'ng mahal, pero hirap. Ate, ganito na lang gawin natin. Good luck na lang sa'yo. Sige na. Ayaw mo naman din. Nakakalungkot ate isipin magiging miserable ka for the rest of your life because ganyan ka. No? Na ay sana hindi. Kasi after nito, ito ang katotohanan. Pagkatapos itong tawag na to, uuwi kami, masaya kami, we have our family and friends. Diba? Magpapatuloy ang ilang biyernes, magkukulitan, maghaharutan kami. Ikaw, iiyak at iiyak na lang din. Hindi alam ng family ko pag nag-iiyak ako. You know, Kasi pag kasama ko sila, nag-project ako na I'm okay. Pero so ang mali talagang ang mali talaga dito ay ikaw mismo, yung pride mo talaga. Tignan mo pati sa pamilya mo may pride ka pa rin. 'Di ba? Hindi ka nila maiintindihan dahil ayaw mong ipaintindi. Hindi mo nga sila binibigyan ng chance para malaman kung ano yung sitwasyon mo eh. Tapos gugustuhin mo na damayan ka nila. Yun eh. You are telling us na hindi nga nila ako madamayan. Paano? Hindi nga kasi nila alam. Bakit? Hindi mo pinapaalam. Diba? Para kang nangangarap na maging first owner pero lagi kang absent. Ikaw ba yung kay Chico? Oh, hindi. Excuse me, hindi ako yun. Diba? You know, sometimes you have to show, people around you your weak points. Diba? Kasi tignan mo, surprisingly, kausap mo kami, Ate Jessie, nagagawa mo mag-iiyak, nagagawa mo mag-confide. Bakit sa pamilya mo hindi? Diba? O bakit doon sa ex mo na mahal mo, na tinuturing mo yung buhay mo at di mo kaya mabuhay nang wala siya, nagmamatigas ka. Diba? Bakit ganun? So mali, diba? May disconnect lang. Na feeling ko dapat nga madali na lang gawin. Hindi ko lang talaga alam bakit sa'yo mahirap. Oo nga, bakit nga ba Ate Jessie? Ano ba? Sobrang ingat na ingat ka ba sa ano mo, sa image mo, sa family mo at sa mga kaibigan mo? Would it, make you a lesser person kung, aminin mo yung, i-acknowledge mong may mali ka, na may kasamaan ka na ugali, at ang taas-taas ng pride mo. And then start from there. Kasi kung hindi, tama nga eh. Susukuan, at
ayaw ka namin sana sukuan. Kaya lang kung ganyan ng ganyan wala na. Sabi nga ni Papa Jackson, good luck na nga lang talaga sa'yo. Yun na lang ang magiging ending natin. Good luck ka na lang namin. Pag-pray ka na mamaya. Oo, ganyan. Pag-pray. Pero kasi, meron kang pang pwedeng gawin Kaya lang ayaw mo lang talagang gawin. Hirap na hirap ka. Pero hindi ka nahihirapan. Tapos siguro ako ba reject niya? Kaya gano'n. Paano kung hindi? Paano kung hindi? Ay, wag na Ate Jess, wag ka nang assume ng assume. Diba na i-reject niya? Hindi, let's see. Pero ang importante dito, yung gawin mo na muna. Kasi baka mamaya yun lang din kailangan. Sa lahat ng mga pinagkikwento mo na naaalala ko, di ba, yung yung sa alak, di ba? yun yung kinuha niya, di ba? Pinabalik mo, di ba, yung inaamin mo na sobra mong natapakan yung pride niya. And here you are. Na parang wala lang, parang wala lang, maliit na bagay lang, hindi. Naku. Hindi, yun na rin naaalala ko lagi. Parang... Pero siguro naman, di ba, sa lahat ng mga aminado kang mga pinagagawa mo, for all the pain that you have caused dito sa ex mo, ano ba naman yung konting effort, di ba? Kahit sabihin natin marami, okay lang dapat yun para sa'yo. Kasi mahal mo naman yung tao. Di ba, kung hindi mo naman mahal yung tao, hindi naman namin sasuggest na sige, mag-effort ka, bakit ba? Pero look, siya na lang din yung makakapagpasaya sa'yo. Diba? At nahihirapan ka na lang din. So, huwag mo i-expect na gagawin namin yan para sa'yo. Kasi, diba? Wala naman kami connection dyan. Baka maging kami. Oo. Kami yung balikan. Kasi di na iisip ko baka masyado naman. Huwag mo isipin. But, may mga tao talaga masyadong nag-overthink at isa ka na doon natin. Oo, ang hilig mo, the best in overthinking award goes to you. Oo. Yun lang. Tsaka sana gawin mo ng tao sa puso, hindi yung nagpatawag ka pa ng iba, di ba? Iparamdam mo man lang yung sincerity mo bilang tao. Bilang minsang napasaya naman din niya at siya pa rin naman nagpapasaya hanggang ngayon. Siguro effortan mo na kailangan mong ipakita sa kanya na kailangan kanyang balikan. Ganon. Nasa sayo na yung niya. Kasi promise talaga Ate Jessie, yan na lang din yan. Wala nang ibang issue dito kundi ikaw. At sana, alam mo yan. Alam naming alam mo na may problema ka sa sarili mo, sa ugali mo. Pero, sana wag tayo matapos doon. Hindi pwedeng, alam ko may problema ako alam mo, tapos, yun na lang. Adjust din tayo pag may time. Paulit lang Pero marami akong naiisip kasi. Huwag mo muna isipin, gawin mo na muna. Hayaan mo na muna yan. Pagod ka lang kakaisip kasi. Minsan wala naman maitutulong. Lalo pang nagpapagulo. Actually, simple lang naman talaga ang buhay. Hindi nga lang madali. Pero simple lang siya. Katulad mo, simple lang naman yung kailangan mong gawin Hindi nga lang talaga siya, alam namin di madali. Pero yan yung kailangan mong gawin. Kasi ang pangit after 5 months or after 6 months, di ba naka-1 taon na ako dito, si Papa Jackson, hindi ko alam kung gano'n nakatagal. Tapos, ganyan ka pa rin, malungkot ka pa rin. Ako naniniwala ko ate, it's time for you to be happy again. But you have to choose to be happy.
So meaning, ikaw din dapat ang gagawa niya. Pride. Sabihin sa'yo ng mga friends ko dun sa Dubai, what is this, my friend? Too much drama, too much pride. Gaganyanin ka ng mga tao dun. Too much everything. Too much thinking. Tapos diba, kagaya last time, eto ka rin, nag-iiyak ka na naman. Few months from now, or abutin pa ng taon, kung hindi mo matututuhan na ibaba talaga yung sarili mo, wala. Again, ako naniniwala kailangan paminsan-minsan ipakita mong mahina ka, di ba? For you to be loved, para akapin ka nila o para akapin ka niya, para maramdaman mong minamahal ka at pinoprotektahan ka nila, kailangan mong iparamdam o ipakita sa kanilang mahina ka rin, diba? May point din na tao ka lang, umiiyak ka rin, may problema ka rin, hindi mo kaya lahat at kailangan mo siya, kailangan mo sila. Yan ang problema sa mga taong masyadong matatapang at masyadong malalakas. Kaya ko lahat! Huwag kayong lumapit! O di wag. Mag-isa ka dyan. Hindi ko ba alam, siya lang yung nagpayak sa amin ng ganito. Tigilan mo nga yun, parang tanga. Sana siya na rin yung magpa-realize sa'yo na kailangan mong magbago. Ganun na, Jessie. Yes. Patawarin ka niya o hindi, you owe it to yourself to apologize to him. Whether you are forgiven or not, whether balikan ka niya o hindi, it will make you a better person. So do it for yourself. This is not for the benefit of anybody. You are 48 years old and you are acting like a fetus. Wala kang maintindihan. Well, sana may mangyari. Pero kung hindi, at least you tried. Mama naman kayo, alam ko naman ang dapat ko gawin. Kaya lang parang... Yun yung hirap dito kay Chico. Alam mo yung dapat gawin, ayaw mong gawin. So wala kang magagawa sa'yo. Gustuhin mo na kasi. Pwede bang mag-please? Gustuhin mo na please, ate. Tatuwa ka ba? Self-pity ba ito? Masaya ka ba na maaawa ka mo sa'yo? Umiyak ka? Hindi. Ako ayoko maawa kasi hindi talaga ako naaawa. Kaya lang nakakalungkot lang kasi. Diba? Ako pa yung nalulungkot para sa'yo. Ano gagawin natin, ate? Tara, mag-zumba tayo. Saan ang galing yung Zumba? Wala naman nag-usap matino dito. Zumba. Ano bang tugtog ng Zumba? Buttercup, di ba? So why do you build me up? Paano yun? Di ba ganun yun? Pabulalas.
O kaya Barbie girl. I'm a Barbie girl. Come on, baby, let's go party. Yeah. Hi, Ken. Hi, Barbie. Oh, Cookie Monster. Ikaw ba yan? Ay, nako. Tingnan mo, Jessing. Kami kaya namin maging masaya. Sana ikaw din. If I call him, Huwag mo na tawagan, puntahan mo na nga. Ano ba naman yun? Sige na. Baho. Kaya mo. Kaya mo yan. Let's go. I call him. Napait daw yung pride pero 'di ba? Lunukin. Bakit? Okay naman nung lunukin ah. Okay lang kaya kung tawagan ko siya and then papuntahin ko siya sa house ko and mag-usap kami. Tignan mo pati kailangan siya pa rin yung mag-effort. Ate, ikaw na pumunta doon. Punta ko doon, i-timing mo umuulan. Tapos di ba yun sa mga pelikula, magpapakabasa ka, pero huwag ka magsusuot ng puti. Dapat black. Ano ba yung nasabi ko? Yun, ganyan. Lumabas ka! Ganun. Arnolfo! Hindi ko alam yung pangalan eh. Ganon, gagawa ka na eksena ng ganon. Ba't di ba ako tinatawanan? Mga judger to mga tao. Sa pagkikita ka dyan, di ka na matitiis, di ba? Basahan. Tapos lalabas din siya, wala din siyang payong. Tapos pareho na kayo mababasa. Tapos bubuksan niya yung gate. Magtutugtog. Di ko alam ang kailan tayo. Wow! Masyado namang light yung tugtog para doon sa eksena. Drama nga eh. Dapat ang tugtog, I let you go. Napakataas nung kanta na yun. Ba't ganun yun, no? Anong Jessie? Si Lara Fabian. Jessie, wala na pupuntahan to, ha? Hindi ka man nakikinig eh. Wala lang, nakakainis lang na alam mo yung dapat gawin. You don't need us. You know exactly who the person that makes you happy. Correct. Diba? Alam mo kung nasaan, alam mo kung para siya ka, no? Tapos nagagaganyan ka. Mag-i-effort pa ba kami na, diba? To reiterate to you what you already know. I think it's stupid to do that. Love soft as an easy chair. Stupid! Love, ibinigay mo sa akin. Yun na lang idea na nag-usap tayo last time, you promised us, diba? That you're going to reach out sa kanya. What was the first thing you did? You asked somebody to call on your behalf. Ano yun? Alright? Sige natin, Jessie, gustuhin mo na. Effort din. Libasa kasi may kaya ganyan ka. Yun talaga yun. Naku. Thank you. We can't buy happiness. Ay! Binabaan na niya. Nawala. Ay, naku. Alam mo, kahit na, even if you have all the money in this world, happiness, hindi talaga material na bagay. Okay, wag na hindi naman tayo hipokrito. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng Pero hindi yan enough. Pero still, tingnan mo, may kaya, di ba? Pero malungkot pa rin. Diyos ko, Lord. Jessica Lord.
Mukhang ko talaga mag-zumba talaga ako. To the tune of Ragamuffin Girl. Ragamuffin Girl, she's a ragamuffin baby girl. Di ba? Ay, nako. Ano ba magandang kanta na pang zumba? Ano? Yung original. Always I want. Diba, Achy Breaky Heart, Don't Play My Heart. Yung original yan eh. Breaking heart. Ay, oh, Carol. Understand. Ooh, Iba tsaka ito. I'm but a fool. Di ba laging may mga ngawa sa una. Oh, Caroline. Caroline. Kaya pitong bangba. Ano yun? Ha? Ano bang ano? Ano? Sinabi ka. Ano sinabi ko? Ano sinabi ko? Oh, they sounding gone blue. Si Shaggy. Caroline, saan ka na? Itong Caroline, bang. mataba ka na. Ano yun? Ay, hindi ko alam yung lyrics. Wala lang ako. Caroline, mataba ka na. Diba? Nakapitong balbas. Diba? Yung mga kantang ano, may sarili kang lyrics. Nakairita. Diba? Tawa ka tayo, nakapito ka eh. Hello po sa mga nakakapito. Hoy, nakakapito ba kayo? Eto pa, alam mo to kay Chico. Ano sa sige? Ayaw naman. Ni-imagine ko nakapalda sila yan. Oo, di ba? Ay, nako. Las Ketchup. Oo, Diba? kasama pa yan sa CD na napanalunan ko sa ano. Yung dating yung dating istasyon na frequency natin. Oo nga. Sige, ere ka ng ere hanggang ikaw yung mata. Sa Tulwa, 6 pa yun. No? Naalala ko yun. Kasi rehe. Napanalunan ko yung CD. Las Ketchup. They have me to say, you know, I'm a homie and a boogie and a pretty libby. Kabisado ko yun. Kasi rehe. Pati yung step, no? Tingnan na uso yung step. Tapos ending lahat ng step nagiging may sa demonyo. Gumawa lang sila ng step. Kailangan na may sa demonyo na kagad. Ewan ko ba? Ay nako. Kami siya mga ganyang kanta, no? Asirehe. Good morning po sa lahat ng mga tao na kay tataas na mga pride nyo. Sige na. Kayo. Babaan nyo na para may mangyari. Sa pride. Ay, nako. Tara na kay Chico. Uwi na tayo. Oh, Carolina, nakapitong bangas. Tignan mo. Gaya lang kita. Pito. Hindi ko ma-imagine. Imagine. Nakapito, no? Skuwarak na yung pagkatao mo, no? Pito eh. Oh, Carolina, diyan ka lang. Ano yan? Nakapitong balbas. Balbas. Ba't ka na makakapitong balbas? Ay, nako. Oh, Carolina, diyan ka lang. Balbas pusa. Ano ba yun? Ano ba yun? Ha? Ano ba yun? Narinig ko lang yan eh. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng manipis? Tara na nga, uy. Mga bangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Pabati lang tayo muna. Pabati naman sa Palmas Sorry family na. or Palms family ng Santa Ana, Manila. Pa-requestin po ng Drive by the Cars
Sabi ni John, di ba? Who's gonna drive you home tonight? Di ba? Try po namin later. I'll celebrate my love for you. Wow, brad ah. Diba maganda kayo? Bullshit ako sa'yo. Happy birthday to Nineth Orsino of LA, California. Hello to my sisters Jessie and Ella, Glennis Espiritu, Rowena Joy Green, Cha Yage, Jennifer Calma, Glennis, get well soon sa mama ni Evan Alcantara. Uy, get well po. Get well now. Pagaling ka po agad, sabi ng from D-Boys family. Pabati naman po ng advance happy birthday sa utol ko na si Nathaniel Ibarra. Lakas makamayaman ng pangalan. From Cabanatuan City, birthday niya sa November 11. And pabati na din si mother ko si Marilyn Lactao na nakikinig ngayon sa Taiwan. And pabati din po sa best friends ko na si Regina Leal and Eduardo Castro. Ingat kayo palagi kung nasa ang dako kayo ng mundo from Marinel Ibarra ng Cabanatuan City. Thanks, Papa Jackson, Kuya Chico. John Hilario, happy birthday kay Mitch at ang Hong Kong Beauties. Maligayang pakikinig po. Hello. Ate Glennis, maligayang bati daw kay Net Orsino ng Los Angeles. Hello to my sisters, Jessie and Ella. Parang nabati mo to kanina. Maligayang bati po. Ayan ha. Arnold Calde, happy birthday ulit sa'yo. Maraming salamat. Ayan na ba yan? Uy, happy birthday! Thank you very much mga pangga. Alright mga pangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ingat-ingat kayo sa inyong sa mga gagawin ngayong weekend. I'll be ako po'y magra-ride sa darating na Sunday ng umaga. Magra-rides? Mag-isa lang ako. So magra-ride lang? Hindi ko pa alam, hindi pa ako sure if I will get better because I'm really feeling not good. You have to feel better. Oy, teka lang. Oy, maraming salamat pala sa mga nag-share no ng mga spooky stories no nung Monday, Tuesday, Wednesday para sa spooky edition ng Locomotion. So next year na lang ulit. Next year pa mga pangga may replay pa sa gabi yan. Wow. Next year ha, ulitin natin. Nga. At least yan yung dry run for ano yung next year may replay sa gabi. FM, di ba? Ay nga ako next year. Mas pag wow. Bakit? Sige, ang hawak po ng programa si Jimbo. Para pahiya din. Bahala kayo dyan. Oo nga. Ha? Ay naka mga pangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. This has been me, Papa Jackson. At ako po si Kuya Chico. And we are in number 1, 6.7 Energy FM, pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Bye-bye.